Labi, oh. Saan tayo punta? SM. Hindi tayo mag-SM. Hi guys, this is DJ and this is another video for DJ's Video Diary. So for today's video ay samahan nyo kami ni King na pumunta sa PSA sa San Pablo dahil naisipan ko nga na kailangan ko nang ipa-update yung aking national ID dahil mali po yung pangalan na nakalagay dun sa ID ko and nagbabalak na nga po akong kumuha ng passport. So ayun, samahan niyo po kami para itanong yung mga requirements kung ano kakailanganin para mapa-update ang ating name. So kanina nga, diba, bago kami sumakay ng jeep ni King, nakita niyo sobrang aliwalas nung panahon sa nagkurlan. Pagdating namin sa San Pablo, sobrang lakas ng ulan at hindi kami nakapagdala ng payong, nakakaloka. So sumakay lang kami ng jeep pa San Pablo and then pagbaba namin dun sa may plaza sumakay na kami ng tricycle agad-agad dahil nga naulan. At ayun, nagpahatid na kami sa may PSA dun lang nga sa may highway kung hindi ako nagkakamali. At ayun nga, tinanong ko lang yung requirements ko anong mga kailangan. Hindi ko na na-videohan yung loob dahil nakakahiya naman mag-video dun sa loob, baka hindi pwede. Pero ayun nga, sinabi sa akin na kailangan ko ng PSA at saka valid ID ko, hindi ako nagkakamali. That time valid ID lang yung dala ko, yung PSA ko ay hindi ko dinala. So kailangan ko pang bumalik sa madaling sabi na dala na yung aking birth certificate. Dahil hindi pa nga kami nagla-lunch ni King, dumiretso na nga kami sa SM. So dapat hindi na rin talaga kami pupunta dito sa SM kasi ang plano ko nga lang is magtanong lang ng requirement tapos uwi na agad. Kaso syempre dahil may kasama akong bata, matitiis ko ba na alam mo na ang gusto niyan pasyal, kumain, maglaro. Yan talaga ang target ni King kaya yan sumama sa akin. At dahil kasama ko yan, syempre hindi yan magpapatalo, siya ang masusunod kung saan kami kakain. Walang iba kung hindi sa walang kamatayang Jollibee. Don't get me wrong, masarap talaga sa Jollibee. Ako simula nung bata hanggang sa lumaki, gusto ko din talaga ng Jollibee. Kaso merong pagkakataon na, alam mo yon, gusto mo ding makapag-try ng iba. Kasi nakakaloka, alam mo yung kahit saan kami pumunta, mapa SM or mapa sa Manila or wheresoever, ganyan. Dahil basta may Jollibee. Jollibee talaga kami kakain. So, ayun, wala tayong choice kasi nga, yun ang gusto ng mga bata Jollibee. Yun ang masarap sa panlasa nila. And so, may natira nga kaming pagkain. So, pina-take out ko na lang para meron pa kaming pagkain sa dinner. Nakakatawa nga dito si King kasi nga napapansin niya. I mean, alam niya na nagvo-vlog ako. So, sabi niya, Mami, sige sakay ka na doon tapos i-video kita ng paakyat. So, iniwan ko sa kanya yung phone ko. Tapos, dahil akala ko short na video lang yung gagawin niya. Inintay niya talaga akong makaakyat dun sa taas. Diyos ko, nag-iisip ako kung, hala, babalikan ko ba kasi baka madapa pag sakay nung escalator. Well, malaki na ang anak ko, so kaya niya na yun. Ng donut, tsaka kakain lang. At ayun, pagkaakyat nga namin, pumunta kami dun sa Dunkin Donut kasi parang nag-crave ako sa donut. Anyways, dito kasi nangungulit na si King na gusto niya maglaro sa Kidzuna. Meron kaming usapan na kaya lang kami mag-SM kasi para kumain. Yun lang. Kasi yun nga, ang pinakaming target ko is pumunta nga lang sa PSA. Wala sa plano na pumunta kaming Kidzuna. Tapos yung sinilip ko lang ng konti yung sa may DFA kasi tinignan ko yung mga requirements sa pagkuha ng passport. Ayun. Tapos doon sa baba, meron kami nakita na nagte-table tennis. Tapos nanood si King. Ngayon, pauwi na sana kami. Ayan, dala na ni King yung mga pagkain. Tapos bumili rin ako ng pizza. Kaso, alam mo yung hindi ko matiis, parang nagigilty ako na ay, gustong-gusto niya talaga maglaro. So,
ayun, akyat ulit tayo, Mi, kasi sige, hayaan na natin, paglaruin na natin minsan lang naman. At syempre, nalaman ng bata na siya'y papayagan maglaro sa Kidzuna, edi masayang masaya na naman siya, 'di ba? So, pag akyat nga namin, nag-fill up lang ako ng waiver, yon. Kailangan mo isulat yung mga ilang information. Tapos, saka ka lang pipila dun sa cashier for payment. Hoy, gagawin mo pang eroplano yung papel. Halika na. Ipila. Walang ako, tingnan mo yung pinelas ko. Bibidyan nga kita, hindi kita kita. Pila, nakapila tayo. Tingnan mo yung kit ko. Tara na, wala ka. Tayo na. So, anak, nawi-weirduhan sa'yo yung girl. Ano? Ang weird mo daw. So, sa mga nagpaplano nga po na ipasyal yung kanila mga bagets dito sa Kidzuna SM San Pablo, ang bayad po dito is 250 pesos per hour. Kasama na po dun yung entrance ng bata, isang guardian. Tapos, may kasama na po dun na locker. Ayun. So, pagpunta po kayo, much better kung may baon na po kayong medyas para hindi na kayo bibili. Kung wala naman po, ay, ayun, nagbebenta po sila ng socks doon worth 30 pesos ang isang pair. So, dapat po pares po kayo nakamedyas ha, yung guardian at saka po yung bata. Ang lapit. Oo. Pwede yan. Video. Talaga. Ito ka lang magpe-play. Ayaw mo doon sa iba? Tara na, let's go. No. Ang kaloko. Ang kaloko na rin. So. Yan, gusto niya dito kasi nailalabas na yung kulit niya eh. Talaga naman. Dali. Hindi gawa mo. Tayo na. Bali, ang first ever nga pala napunta ni King dito sa Kidzuna parang wala pa siyang 1-year-old noon. Kasama pa namin yung daddy niya. Yun yung kauna-unahan na laro niya dito. And meron pa kaming videos noon and pictures together. Di ko naman binubura yun, syempre, kasi ano yun para makita rin niya ng bata. Tapos every time, tanda ko, pag nakikita niya yun, parang namimiss niya yung ganong moment. So, ayun, basta kada pupunta kami dito sa SM, hindi talaga pwedeng hindi siya pupunta dito sa Kidzuna. As in, walang araw
na nagpunta kami dito sa SM San Pablo na basta siya yung kasama na hindi kami pwedeng dumaan dito sa Kidzuna kahit isang oras lang. Talagang hindi siya nagsasawa dito, like paulit-ulit. Pero, ayun nga, hinahayaan ko kasi, sabi ko nga, diba kanina dun sa video, gusto niya dyan sa Kidzuna kasi nailalabas niya yung kulit niya kasi hindi siya makapaglikot ng ganun sa bahay dahil walang mga bola dito. Konting galaw niya, makakabasag siya or makakasira siya. So, gustong-gusto niya dyan kasi parang alam mo yun, nakakapag-wild siya, ayun o, sumasampa dun sa upuan, tumatalon, nagtatumbling sa mga bola, whatsoever. And, hinahayaan ko kasi minsan lang din naman talaga siya bata eh. Meron pa nga siya mga moments ngayon na ayaw niya nang sumama sa akin. Totoo yan. Kaya hanggat kaya niya pa at gusto niya pang mag-enjoy ng mga ganyang laro, eh, hinahayaan ko naman na talaga. Basta may budget, walang problema. Wow! Tara na, time's up na. Talaga naman galing gumawa. Alin? Paano mo pahahawakan yung cotton candy kung hawak mo yan pa uwi? Eto, anak. Alin? Yung panda. Ayaw mo ng duck? Ito. Or alin? Dog. Alin? Sinabi ko na siya. O sige, blue panda. Blue panda daw po, kuya. At ayun nga, lumambing pa nga si King ng cotton candy. Tapos, pinipilit niya talaga yung blue panda. Ako kung ano-ano pa yung ino-offer ko. Like, ayaw mo ng dog? Ayaw mo ng duck? Sabi niya, sinabi ko na nga sa'yo eh. Parang, oo nga naman, pinapili ko pa. Tapos, ayaw ko rin pala. Ngayon, habang ginagawa ni kuya, sabi ko, eto ba yung panda? Tapos, sabi niya, ay, hindi po pala ito. Ano daw yung ginagawa niya? Bear. So, instead na gumawa pa ng panibago si kuya, sabi ko, anak, okay lang ba sa'yo yung bear? Kasi nalimutan din ni kuya na blue panda yung order namin. Anyways, sobrang cute naman kasi talaga nung bear. Kaya sabi ko, okay na yan anak. Sabi ni King, okay na nga rin daw sa kanya kasi nga ang cute. Diba? Pwede kainin ba? Oo naman. Para sa akin. Ipa-plastic pa ba? Anak, ipa-plastic pa ba ni kuya? Kakainin mo na? Huwag mo na daw kuya i-plastic. So, sabi ni King, diba, wag nang i-plastic kasi kakainin na rin daw niya. Kaso napansin namin, nung hawak namin dun sa stick, parang natutunaw agad yung cotton candy. So, sabi ko, sige na anak, i-plastic na lang natin para at least pag kinain mo, hindi siya ganun kalagkit. Tapos, ayun nga, naka-plastic siya. Kasi yun, pumayag naman siya. Then, after nun, nag-aya na ako umuwi. So, sumakay na lang kami ng tricycle papunta dun sa may sakayan pa nag-girlan. Para kasi hindi din hassle sa amin magmami kasi marami kaming dala and ayoko rin naman na may kasama akong bata tsaka maraming bit-bit tapos siksikan. Yun nga lang, medyo pricey talaga ang tricycle sa San Pablo compare mo sa jeep. Pero carry na rin naman for convenience. So, hindi nga kami nakatiis magmami kasi sabi ko, anak, natutunaw na, kainin na natin sa loob ng tricycle yung cotton candy. So, ayun, kinain namin magmami.
Tapos, pagpunta namin dito sa may Sakayan, day, sobrang haba ng pila. Kasi nga naman, rush hour. Kumbaga, uwian na ng mga estudyante, ng mga nagtatrabaho. Kaya sobrang haba ng pila. Tapos, sabi ko, anak, stay ka lang muna dyan. Bibili ako ng Proven tsaka isaw. Ito yung madalas naming binibilhan dati pa nung college. Wala pa silang pwesto noon. Parang, alam mo yung naka-tricycle lang. Ay, hindi pala tricycle. Naka-motor. Tapos, meron lang, parang stand. Ganon. Ganon lang sila dati. Tapos hanggang sa, nagkaroon na nga sila ng, ayan, yung mismong tindahan dito sa San Pablo. Pero alam ko, meron pa rin silang mga ganon. So, anyways, ayun, nakauwi na kami at sinalubong na kami ng aming bunsuan. And so, hindi ko na isasama dito yung mga photos because all the photos will be uploaded in King's Facebook. At maraming salamat sa pagsama for today's video. Hanggang sa muli, mga kaibigang oso. Paalam!